Magandang araw sa inyong lahat. Saan panig man kayo ng Pinas naroroon, binabati ko po kahit God bless po. At bali itong reaction ko ngayon karugtong lang nung ginawa ko kahapon na video tungkol kay Kibuloy, tungkol sa arrest warrant ni Kibuloy. Doon kaya nabanggit ko na dapat inong Lunes pa merong warrant of arrest, parang challenge nga rin yung dating na sabi ko nga kung nasaan. Bakit naman naglunis na, tas nagmartes, yan tagal na sinasabi ng mga vloggers, lalo na ng mga administration vloggers at saka ng Pinklawan na may warrant of arrest na nga na ilalabas. At kahapon nga, yun, napirmahan na ni Senate President Miguel Zubiri. Siyempre ang kasunod na niyan, asahan na natin yung pag-aresto sa kanya, yung pagsaserve nito kay Kibuloy. At siyempre bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ng mga reaksyonan, huwag niyo po namang kalimutan i-subscribe muna ang Himpilang Makatang Tambay at ilalike mo na rin. At yung munting kalimbang dyan, parati namang nariyan. Pakisuyod-dutin mo na rin. At kung sakali may mga bago akong upload, palagi mo na itong mapapanood. Okay. At yun nga, nailabas na, napirmahan na nga. At ang kulang na lang nga nito, isi-serve ito kay Pastor Kibuloy. Siyempre nakahanda naman di uman yung mga pulis ng Davao para i-assist yung pulis ng Senado kung paano ito maipaabot kay Pastor Kibuloy. Itong inisyu na ito na arrest order. Na-satisfied din naman ako. Yung aking challenge na parang ang bilis naman at natugon kaagad. Hindi ko naman sinabi doon at nabanggit ko rin nga na hindi ko naman sinasabi na hindi yung mangyayari. Nga lang, yung challenge ko nga, nasaan? Ang bilis naman pagka video ko noon at na-upload ko nga, meron nga, arrest warrant na pinirman si Zubiri. Ang sa akin, mangyaring nga ito, sabi nga isa kong panood, kinukuyog talaga si Kibuloy. Biro mo naman. O ito na, isyo na nga siya ng arrest order mula sa committee nga ni Senator Hontiveros. Pero mayroon pa uling contempt order, cite in contempt na galing sa Kongreso naman ito, na ilalabas din para uli kay Kibuloy. At mayroon pa uli yung kaso na isinampa ng DOJ para naman dun sa qualified trafficking at child abuse. At meron pa uli yung sa US na kaso naman niya. At ito talagang buhay na buhay at pinag-uusapan na yung FBI nga mismong ito para imbestigahan na rin si Kibuloy. Ang mga kaso niya dati pa. Pambira talaga sa hinabahaba ko na rin naman na nanunood o nagsusubaybay sa mga usaping panglipunan. Talagang wala na, pribadong tao, hindi naman ito government official o halal ng tao. Biro mong kinukuyog ng ganito ang lalaking institusyon ng gobyerno ang umaatak dito, ang umaatake dito. Biro mong Kongreso, Department of Justice, Senado. Sa akin, talagang kung titingnan mo ito, kapuna-puna. Na talagang sa bigla mong basa, bigla mong tingin, bigla mong intindi. Ang laking problema talaga ng bansa, si Kibuloy. Si Kibuloy talaga. At sa akin, kung talaga si Kibuloy ang problema, kung paano mapapamura ang bilihin na pinapasan ngayon ng maraming Pilipino, lalo ng bigas, kulong na ito. Huwag nang patagal-tagalin o patumpik-tumpik ng mga desisyon. At kung si Kibuloy din, ang pagkakulong kay Kibuloy, yun din ang magpapaikli ng mga oras. Nang sabi nga yung mga smugglers na hindi na dapat patagalin, sabi ni Pangulong Marcos. Kung ito talaga ang dahilan si Kibuloy, mapapadali na kung sandaling makulong nga si Kibuloy. Madali nang mapanagot ang mga smugglers na ito. Ng mga tanimbala na nagbabalik na ngayon, ng mga droga, ng mga krimen. Idagdag pa yung PCS investigation na malinaw pa sa sikat ng araw na
lubhang kaduda-duda na talagang litaw na litaw yung anomalya, sa dalawang beses na pag-iimbestiga ni Rapi Tulfo. Yun nga lang at nahinto na, hindi natin nalaman kung ano yung nangyari. At sa mga bagay na ito, ng mga anomalyang ito, mga katiwaliang ito, kung si Kibuloy ang talagang magiging solusyon ng pagkakulong nito, kumbaga hindi naman sa tuwiran na talagang siya, ibang mapapagaan na para mapanagot o talagang matutukan na itong mga ganitong mga problema, mga katiwalian, kulong na. Sasang-ayunan ko na, samahan ko na kung talagang ito ang problema ng bansa si Kibuloy para sa paghihirap ng mga mamamayang Pilipino, ng mga karaniwang tao. At ang problema sa NFA, na ang hirap-hirap na nga na makabili ng murang bigas ang tao, ang mga Pilipino. Biro mong ibinta pa ito sa mga traders ng 25 pesos ang kilo. Samantalang ang daming mahirap na nangangailangan at naghahanap, makaminos lang ng piso, 2 piso sa kada kilo. Kasi ito ang dami-dami palang bigas ng gobyerno, itong NFA, binibinta lang sa mga negosyante. At pinapalitan ng sako. Ay kung ibibinta na nga naman ito sa mga palengke, mabibili naman natin ito 65 hanggang 70 ang kilo. Biro mong mga kalokohan ito. O ngayon, ang mga binabanggit kong ito talaga masusolusyonan sa pag-convict kay Kibuloy o pag-atay kay Kibuloy, sa pagkakulong ni Kibuloy. Tirahin natin, masama tayo. Kung ito talagang dahilan ng mga problema ng taong bayan, ng bansa, kung bakit hindi tayo makasulong, kung bakit parati tayo nagtatalo-talo, parati tayong nagbabanggaan ng mga opinion, ng mga palagay, ng mga katwiran, ng mga pinapanigan. Natatawa talaga rin ako kung bakit biglang dito sila lahat natuon. Ang lahat ng mga problemang ito na kasalukuyan ay dinaranas natin. Isang tao lang pala talaga ang ugat ng mga problema, si Kibuloy. Kaya ano pang hinihintay natin? Pagsama-samahan natin ang pastor na ito. Kaya lang, siyempre, kasabay nito ang consequences na aangat at may isa na talagang bagong Pilipinas tayo. Yung bagong Pilipinas na ipinapangako ng Pangulong Marcos na wala nang magugutom. At sana nga kung ito nga ang talagang kapalaran at nararapat kay Kibuloy, dahil hindi ko naman ito pinapaboran dahil iba naman ang pinapaniwalaan kong relihiyon. Hindi naman niya ako membro. Kaya lang tayo nakakapagsabi ng ganito, nakakapag-reaction. Talagang kapuna-puna, kapansin-pansin, kahit sa mga karaniwang tao lamang, makikita mo ang sobra-sobrang pag-attack sa isang pribadong tao. Hindi naman natin sinasabi na kung may pagkakasala ito, exempted na siya. Yung kapuna-puna yung pagtutulong-tulong, yung pagkuyog. Yun ang kapuna-puna ron. Mga higanting institusyon at makapangyarihan ng mga institusyong ito na umaatake sa kanya. Kaya pagkatapos nito, maipakita rin naman nila na tama yung kanilang mga sinasabi at isinusulong. Mula man yan dun sa in aid of legislation, dun sa mga katarungan ng mga biktima, at dun sa pagsasara ng prangkisa, kung ito nga ang talagang hadlang, ma-justify din nila sa mata ng taong bayan na tama sila. Karapat dapat naman yung aksyon nilang ito na pag-usig kay Kibuloy.